For today's video mga kalikot, flashlight naman yung re-repairin natin. So itong dalawang flashlight na to, na-check na natin. So ang problema nito mga kalikot, hindi nagcha-charge. Itong dalawa, nabilan na natin to ng parts. Tapos dumating na rin yung parts na binili natin. Itong dalawa, parehas yung sira yung kanyang charging IC. Kaya binila na natin siya. Yung charging IC na binili natin mga kalikot, yung LTH7. So ito siya dalawa. Tag-isa sila. Ayan o, ang liliit. Ito yung papalitan natin mamaya. May nabili na rin tayo. Ayan, marami siya o. Tapos yung itong isa mga kalikot, hindi pa natin to na-check. Malamang yung problema nito yung kanyang micro USB. Sira na yung mga pin niya dun sa loob. Bago natin simulan mga kalikot, shoutout muna natin yung mga nagsuporta sa ating channel at saka sa mga nag-follow na rin sa ating Facebook page. Shoutout natin si Ma'am Ana Hisuka Sarmento, Adrian Valencia, Catherine Bayoladong, Kayib, Michael Delpino, Glenn Teng, Jean Garcia, Rachel Sanchez, Mac Micro, Taurus, Saddam Gabdul, Francis Buaga, at saka Spidey. So maraming salamat guys sa pagsuporta sa aking channel. Kapag bago ka pa lang sa aking channel, huwag niyo pong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel at paklik na rin ng notification bell para updated kayo sa mga bagong video natin. At saka huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. So tara mga kalikot, kalikotin na natin siya. Tara! Unahin muna natin to mga kalikot. So nandito yung kanyang USB. Ito naman mga kalikot, umiilaw naman siya kaso hindi nga lang siya nagcha-charge. Try natin. Ayan o. Yan. Yan. So okay naman kaso nga lang hindi siya nagcha-charge. Kasi nga sira yung charging IC niya. Tapos may battery naman siya. Ayan. Tanggalin muna natin. Hirap matanggal Natanggalan natin yung kanyang battery. Kaso nga lang may problema sa kanyang battery. Nagli-leak na siya may tumatagas na at saka bumubula. Hindi na pwede ito. Wala namang bolts na nakalagay. Ayan. Pero magkasing laki siya ng double E na battery. Ayan siguro may nabibili naman to sa online. So hindi na pwede ito. Bali tapon na lang natin. Tapos yung IC niya mga kalikot. Ayan, dito natin siya tinanggal. Ito. Kung paano nyo siya tinanggal, check nyo rin para alam nyo rin kung paano ibalik. Sa bagay, madali lang naman to ikabit kasi itong dalawang pin niya dito, ayan, dadalawa lang sa kabila. Dito sa kabila naman, 3 pin. Kaya madali lang siya ikabit. Dito yung dalawang pin, 3 pin naman doon sa, ayan, sa may baba. Ayan. Tapos, ito yung ipapalit natin mga kalikot. Maganda yung nabilhan natin mga kalikot kasi bundled na siya. By 10. Tapos mura lang. So kung gusto nyo rin umorder ng LTH7, so ilalagay ko na lang sa ating description box yung kanyang link. Ayan. So ito yung ikakabit natin. Ayan sobrang liit lang kasi. A few moments later. Nakabit na natin siya mga kalikot. Ang diskarte niyan mga kalikot, ihinang nyo muna yung isang pin. Yan para hindi na gumalaw. Bali diskarte nyo na lang mga kalikot kung paano nyo siya hinangin. Tapos ang maganda niyan mga kalikot, lagyan nyo siya ng flux para mas mabilis mapagdugtong yung mga pin. Nakabit na natin siya. Bali linisan ko na lang. Tapos check natin kung or testerin natin. Baka napag short natin yung mga pin. Much later. Okay na siya mga kalikot. Tinester natin, wala namang shortage sa mga pin niya. Tapos tinester rin natin kung nakakunik yung mga pin sa kanyang board. So okay na siya mga kalikot. Try natin. Nilagyan natin siya ng battery mga kalikot. Try natin.
Mayroon din pala tayong rechargeable na battery, pero 3.7 siya. Hindi siya gumana dito sa AA na 1.5. Sinubukan ko siya, hindi siya gumana. So siguro yung dating battery nito nasa 3.7 volts. Ito kasi 1.5 lang siya. Kaya baka hindi niya kaya. Yan o. Hindi niya mapailaw. Kaya hinanap ko yung battery natin na rechargeable. Ito. Dito siya umilaw. So ibig sabihin 3.7 volts yung dating battery niya. Try natin to. Switch natin. Ayan guys oh. Saka lang siya umilaw. So dun sa 1.5 volts na AA, hindi siya gumana. Ayan oh. Ayan yung ilaw niya sa side. Ayan. Yung red. Tapos yung blinking. Ayan. So ibig sabihin, okay na to mga kalikot. Okay na rin yung kanyang charging IC. Dati kasi hindi natin siya mapailaw. Kaso itong battery kasi natin, masyado siyang mahaba. So kailangan AA na 3.7 yung battery niya na ipapalit natin or ipapabili natin. Tapos try din natin i-charge. Kasi kapag red yung ilaw niya, kulang pa yung charge niya or mahina yung kanyang charge. So kapag green, so ibig sabihin full charge na. Ayan guys oh. Naka-red siya, ibig sabihin hindi pa siya full charge. So pag inangat natin, ayan magi-green na siya. Ayan. So okay na itong nire-repair nating plus light. Bali assemble na lang natin, tapos bahala na yung may-ari na bibili ng kanyang battery. Bibigay ko na lang yung link sa kanya kung paano bumili ng battery nito. Bali assemble ko na lang to mga kalikot, tapos proceed tayo dito sa isa. Same lang sila ng problema. Sira rin yung kanyang charging IC. So at least napagana natin to. Proceed tayo dito sa isa mga kalikot. Same sila, papalitan rin natin ng charging IC. Ayan, bali natanggal na natin yung IC nya. So dito naman nakakabit yung charging IC ng isa. 2 pin sa baba, 3 pin sa taas. Diyan natin siya ilalagay. Okay, painitin muna natin yung ating soldering iron. Same pa rin yung pagkabit natin mga kalikot. Kung saan yung 2 pin, doon rin natin ilalagay yung 2 pin nya. Tapos dito naman sa 3, doon din natin ilalagay. Tapos ang diskarte ulit, hinang lang natin yung isang pin kahit saan dyan para hindi na magalaw-galaw. Tapos saka natin lagyan ng plugs para mas madali siyang maikabit. At saka mabilis matunaw yung ating lid para mas mabilis kumapit dito sa ating board. Diskarte nyo na lang kung paano nyo siya ihinang. Kuha ulit tayo ng isa. So ibig sabihin mga kalikot, okay itong parts na na-order natin, yung LTH7. Ilalagay ko na lang guys sa ating description box yung link nito kung gusto nyong bumili. At saka mura lang to mga kalikot nung binili ko. Pwede kayong umorder ng maramihan. Nakabit na natin yung isang pin nya. Lagyan natin ng plugs para mas madali natin maikabit sa board. Ayan, nakabit na natin. Linisan na lang natin siya para matanggal yung plugs na nilagay natin. Nakabit ulit natin mga kalikot. Ayan oh. So check nyo lang kung may napagdikit kayo. Pwede nyo naman testerin. At saka testerin nyo rin kung nakakontak siya dun sa board natin. May sarili siyang battery, kaya ibalik ulit natin. Kung saan nyo tinanggal yung mga wire, dun nyo rin ibabalik. Dito naman sa kanyang board, may mga polarity naman na nakalagay. Yun yung sundin natin mga kalikot kung saan yung positive negative nya. Try nga natin kung may karga itong battery nya. Ayan. So charge muna natin siya mga kalikot. Ayan guys oh, umilaw na siya.
So dati hindi siya umiilaw. Tinester natin yung kanyang battery. Drain na drain talaga siya. Kaya i-charge muna natin. Ayun guys, oh, nasa 1.6 pa lang. Kasi 3.7 yung kanyang battery. Charge muna natin siya konti. Binuksan natin guys yung mismong ilaw niya. So chinek naman natin, hindi naman pundi yung kanyang ilaw or yung kanyang LED. Yan, testerin natin. Ayan guys, oh. So ibig sabihin okay yung kanyang ilaw or yung kanyang LED bulb. Tinester naman natin yung kanyang switch. Okay naman. Okay rin yung kanyang ilaw. Kapag tinanggal na natin yung kanyang charger, ang bilis bumaba ng kanyang voltahe dito sa battery. Tinanggal muna natin yung supply galing dito sa battery. So ito yung tinanggal natin. Check natin kung bumababa pa rin yung voltahe ng battery. Ayan, parang may tama yung battery. Ayan, oh. Ayan, bumababa nga siya, oh. Ayan. So mukhang may problema yung ating battery kasi kusang bumababa yung voltahe ng kanyang battery. Subukan natin dun sa malit nating battery na 3.7 din. Try nga natin to. Itong battery na to. Tapos try natin i-switch. Ayan guys, oh. So ibig sabihin may problema nga doon sa kanyang battery. So okay na siya mga kalikot. Parehas na may problema rin sa kanyang battery. Kaya siguro nasira yung charging IC niya. So, okay na siya mga kalikot. Nasolve na yung problema natin. Parehas sila na bibilan ng bagong battery. Ganun lang ang magpalit ng charging IC dito sa ating mga flashlight. The next day. Diretso na tayo sa part 2 video natin mga kalikot. Natapos na natin yung dalawang flashlight na nauna. So ito naman yung kakalikutin natin, emergency light. Ito kasi guys, ayan, hindi siya umiilaw. Kaya siguro nila hindi mapailaw kasi hindi nila ma-charge kasi sira na yung mga pin dito sa kanyang micro USB. So malamang dyan nagkaroon ng problema. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong emergency light. So paano natanggalin to? Ayun, na-slide lang siya. Check muna natin yung kanyang battery. Baka drain na to. Ayan, may 2.4 siya, oh. 2.4 volts. Check natin yung kanyang switch. Baka sira. Ayan, so okay naman yung kanyang switch. Tanggalin muna natin yung positive ng battery. Tapos test ulit natin. Check natin kung bumabagsak yung voltahe. Ayan, hindi naman bumabagsak yung voltahe ng battery. Gamitan natin ng wire mga kalikot na USB. Tapos i-connect na lang natin dito muna sa kabitan ng micro USB. Yan. Pero check muna natin yung kanyang voltahe. Testerin muna natin yung wire na ikakabit natin kung tama yung binalatan natin. Kasi 4 na wire to eh. Pero tinester naman natin sa continuity, okay naman. Ayun, may 5.1 siya na volts. So ito yung tamang wire na binalatan natin. Bali kukunik na lang natin dito guys sa wire ng kanyang micro USB or dito sa kanyang charging port. Ayan, nahinang na natin siya mga kalikot. Try natin kung magcha-charge siya.
Ayan, wala siyang ilaw. Di natin alam kung ano to, kung indicator lights niya pag nagcha-charge or kapag nag-power na siya. Hindi siya umiilaw. Check natin yung voltahe. Ayan, may 5 volts naman siya. So stable naman yung kanyang charger. So okay naman yung kanyang supply. Ayan mga kalikot, bigla siyang umilaw oh. Yung kanyang indicator light. Bali nag-charge lang tayo ng konti tapos biglang umilaw. So antayin lang natin or obserbahan muna natin siya. Nung unang saksak natin kanina, matagal siya bago umilaw itong kanyang indicator light. Tapos siguro mga 3 minutes umilaw na siya. Try nga natin dito sa kanyang switch. Ayun. So siguro lobat na lobat lang siya. Ayan o, may blink blink pa pala siya. Ayan. So antayin lang natin, i-charge natin siya ng matagal para tumaas yung voltahe ng kanyang battery. Baka kulang lang. So update ko na lang kayo mamaya mga kalikot. Much later. Ayan, medyo matagal na rin siyang naka-charge. Try natin. So tinanggal na natin siya sa charger. Ayun. So lumakas na siya mga kalikot. Ayan. So okay na siya. Ito lang yung naging problema niya dito sa kanyang micro USB. UP na yung nasa loob na pin. Bali bibilan na lang natin ng micro USB para makapag-charge siya. So okay, wala namang problema dito sa mga parts niya. Ito lang sa kanyang micro USB sa charging port. So hanggang dito na lang yung video natin mga kalikot. Okay naman yung parts ng ilaw. Ito lang yung bibilan natin. Orderan muna natin siya ng micro USB tapos salpak ko na lang tapos okay na. So maraming salamat guys sa panonood ng mga video natin. Huwag niyo pong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel at papalo na rin sa ating Facebook page. So muli maraming salamat. Ingat kayong lahat and God bless sa ating lahat mga kalikot. Bye bye.